Sa panahong dapat sanang purong debosyon, may isang tahimik at liblib na komunidad na tinatawag ang kanilang matinding pagkamuhi na banal na tungkulin. Pagsapit ng Pasko, isang ritual ang hindi pinalalampas, ang simbang gabi. Sa mga mata ng marami, ito ay patunay ng matinding pananampalataya. Subalit sa likod ng kanilang simbahan, ang pananampalatayang ito ay may kaakibat na dugo. May lihim na kasunduan ang mga matatandang pinuno, ang brutal na pagpuksa sa sinumang itinuturing na sumisira sa tiwala ng Panginoon. Ang mga karumal-dumal na gawaing ito ay tinatanggap bilang banal na paglilinis. Usap-usapan na ang mga bangkay ng kawawang biktima ay tahimik na inililibing sa likod mismo ng sagradong dambana. Ang lahat ay nananahimik, takot na madamay. Ngunit isang gabi, bago ang unang misa de Gallo, nagambala ang kapayapaan. Isang misteryosong babae ang dumating, nakasuot ng purong puti at walang sinasagot sa anumang tanong. Sa gitna ng liwanag ng gasera, nagsimula siyang gumalaw. Sayaw na walang tugtog. Ang pagkamangha ay napalitan ng matinding kaba. Nang lumipas ang mga oras, dumating ang takip silim at nag-agahan na ang lahat, ngunit hindi pa rin tumitigil ang babae. Hindi siya umalis, wala siyang patid. Ngayon, bukod sa walang humpay na sayaw, umiiyak na siya. Ang luha ay dumadaloy, kasabay ng walang tigil niyang pagkilos. Isang nakakapagod na pagtatanghal ng matinding dusa. Ang pag-iyak na ito ba ay refleksyon ng dugo at kasalanang matagal nang inilibing ng komunidad? Sa pagsisimula ng Pasko, ang estrangherang ito ba ay isang babala o ang sumpa mismo na matagal nang hinihintay ng lupa? Habang sumasayaw siya, pinipilit niyang ibunyag ang katotohanang mas malagim pa. Sa kamatayan, araw ng Disyembre 2013, ang malamig na simoy ng hangin sa Santa Miera ay nagdadala ng halimuyak ng bibingka at simoy ng insenso, isang malalim na paghinga ng paghahanda para sa nalalapit na simbang gabi. Ang baryo, tahimik at liblib, ay tila isang nakatayong dasal. Ngunit sa ilalim ng bawat rosaryo at bawat Ave Maria ay nakatago ang isang kasuklam-suklam na katotohanan na mas malamig pa sa hangin ng Pasko. Ang batas ng kalinisan. Sa sentro ng plaza, sa tapat mismo ng parokya ni San Mateo, nakatayo ang isang kakaibang figura. Sisinagdala pagsanghan, de 30 anyos, ay patuloy sa kanyang walang patid na sayaw. Ang kanyang bestidang puti na tila ginawa para sa isang banal na seremonya ay nakadikit na sa kanyang katawan dahil sa pawis at ngayon sa luha. Ang mga tao sa Santa Miera ay nagtipon sa paligid. Ang kanilang mukha ay nagpapakita ng magkahalong takot at pagkamangha. Noong nakaraang araw, nagdulot lang ito ng kuryosidad. Ngayon, pagkatapos ng isang buong araw at gabi na walang tigil na pagkilos, ang pagtataka ay napalitan ng isang mapanglaw na pangamba. Hindi siya sumasagot, hindi siya tumitigil. Tanging ang malalim na pagluha ang tanging tunog na lumalabas sa kanya. Isang basag na tinig ng pagdurusa na parang tinig ng isang naiwan sa dilim. Mula sa itaas ng balkonahe ng munisipyo, tanaw ang lahat. Si Gat Isagani Talavera, 68 taong gulang, matangkad ngunit may panginginig sa kamay, ay nakatingin sa babae. Siya ang pinuno, ang pinakamatanda at ang tagapagtanggol ng kalinisan sa baryo. Ang kanyang pananampalataya ay kasing tibay ng bato at siya rin ang arkitekto ng ang batas ng kalinisan, ang patakarang magbabawal at nagpaparusa ng kamatayan sa sino mang mapatunayang bakla o tumboy.
sa paniniwalang nililinis nila ang baryo mula sa kasalanan. Isagani, bulong ng isang matandang babae. Ang tinig ay puno ng kaba. Isang babalaihan. Tingnan mo ang kanyang pag-iyak. Parang nagluluksa siya sa isang libingan. Mahigpit na hinawak ni Gat Isagani ang rosaryo ni Gat Isagani. Ang mga butil ay halos dumikit sa kanyang palad. Hindi babala iyan. Giit ni Gat Isagani. Ang kanyang boses ay tila sermon kahit na nanginginig. Panghihimasok iyan ng masamang espiritu. Hindi natin hayaang sirain niya ang paghahanda natin sa simbang gabi. Sa unang gabi ng Misa de Gallo, kailanang malinis ang lahat. Ang pagpupursigi ni Sinagdala ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga galaw ay tila choreographed, ngunit puno ng matinding sakit. Kung minsan, ang kanyang mga kamay ay umaabot sa kalangitan na para bang humihingi ng tulong at pagkatapos ay bumabagsak na para bang may mabigat na nagpapababa sa kanila. Sa bawat pagpihit, ang bestidang puti ay nagiging kulay abo dahil sa alikabok ng plaza. Ngunit ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Hindi kalayuan, si Crisanto Silang, de 22 taong gulang, isang matipuno at malakas na taga-bukid, ay nakasandal sa pader ng simbahan. Bitbit ang pala na ginamit niya kaninang umaga sa paglilinis ng mga damo. Si Crisanto ay isa sa mga nakakakita sa masalimuot na gawain sa likod ng parokya ni San Mateo sa lupaing nakalimutan. Bagamat sumusunod siya sa utos, ang kanyang budhi ay matagal nang gumagala sa gilid ng pagdududa. Hindi siya titigil, bulong ni Crisanto sa sarili. Hindi siya titigil hanggat hindi natin tinatanggap ang kasalanan. Ang babae ay sumasayaw sa pagdurusa, isang eksena ng sayaw ng pagdurusa. Habang tumitindi ang sikat ng araw sa umaga, ang kanyang pagsasayaw ay nagbago. Nagsimula siyang maglakad sa isang pabilog na galaw. Unti-unting lumalapit sa dambana ng simbahan. Ang kanyang mga hakbang ay naging mabagal at mas mabigat na para bang meron siyang dinadala na hindi nakikita. Nang makita ito ni Gat Isagani, alam niya na kailangan na niyang mamagitan. Kung magpapatuloy ang eksenang ito hanggang sa gabi, ang sanctity ng unang simbang gabi ay masisira. Pumunta kayo, pigilan ninyo siya, utos ni Gat Isagani. Itinuturo ang babae gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Sumunod ang ilang kalalakihan kasama na si Crisanto. Habang papalapit sila, ang mata ni Sinagdala ay nanatiling nakatuon sa isang hindi nakikitang puntos sa lupa. Ang kanyang pagsasayaw ay biglang naging isang reenactment ng paghila at paglaban. Ang kanyang katawan ay nagtikwas na parang sinasakal. Ang kanyang mga kamay ay nagpupumiglas sa sarili niyang leeg at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na para bang siya ay patay. Ang paghinto ng kanyang sayaw ay nagdulot ng isang matinding katahimikan. Sinagdala, sigaw ni Gat Isagani na bumaba sa hagdanan at naglakad palapit. Hawak ang krus ng kanyang rosaryo. Sino ka? At bakit mo ginugulo ang aming kalinisan? Unti-unting tumayo sa Sinagdala. Hindi siya tumitingin kay Gat Isagani. Tiningnan niya si Crisanto na mayroong matinding takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng koneksyon ang dalawa. Hindi ninyo ako kailangan pang tanungin. Mahinang tugon ni Sinagdala. Ang kanyang boses ay malinaw sa unang pagkakataon. Walang halong galit, tanging kalungkutan. Alam ninyo kung sino ako.
At alam ninyo kung ano ang dala ko. Napakilsot ang mga residente. Natakot sila sa pambihirang pagsasalita nito. "Magsalita ka! O paalisin ka namin sa aming lupa!" Sigaw ni Gat Isagani. Ngulit sa halip na sumagot, muli siyang sumayaw. Ngulit sa pagkakataong ito, ang kanyang sayaw ay hindi na isang pangkalahatang pagdurusa. Ito ay naging isang direksyon. Sa kanyang mga paa, sinundan niya ang isang tuwid na linya na nagmumula sa gitna ng plaza, dumaraan sa harap ng matandang dambana at patungo sa likod ng simbahan. Ang lupaing nakalimutan. Ang mga residente ay sumunod. Ang kanilang takot ay nagiging panik. Ang bawat hakbang ni Sinagdala ay parang isang martsa patungo sa katotohanan. Pagdating sa likod ng simbahan kung saan ang mga matataas na puno ay nagtatago ng masama at maalikabok na lupa, tumigil si Sinagdala. Sa tapat ng isang hanay ng mga punong mangga kung saan alam ni Crisanto at ng iba pa na naganap ang mga lihim na paglilibing, inikot ni Sinagdala ang kanyang mga kamay. Parang naghuhukay siya. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang pala, hindi ang pala ni Crisanto. Ang lumabas ay isang martilyo ng matukang, kundi isang mas matandang pala, puno ng kalawang at pahid ng lupa. Ito ang punto ng pagharap, ang climax. Itinuro ni Sinagdala ang lupa gamit ang pala. Ang kanyang luha ay hindi na patak-patak, kundi isang agos. "Hindi kayo naglilinis," sigaw ni Sinagdala. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa likuran ng simbahan. "Nag-ugay kayo ng libingan. Ang bawat batak ng luha ko ay ang luha ng mga pinatay ninyo dahil sa pag-ibig. Ang mga itinago ninyo ay hindi mananatiling tahimik." Naglakad si Gat Isagani palapit, putlang-putla, ngunit ang kanyang paniniwala ay hindi pa rin natitinag. "Sumpa ka, demonyo ka! Hindi ka makapagpatunay ng kahit ano. Linisin natin ang lugar na ito. Alisin natin ang babaeng ito." Ngunit bago pa man magalaw ang sinuman, nagbago ang kilos ni Sinagdala. Ang sayaw ay naging mas mabilis, mas marahas. Umikot siya ng umikot at sa bawat pag-ikot tila kumakalat ang luha niya na basang-basa ang tuyong lupa. Nagsimulang umugong ang lupa. Isang mahinang tunog muna, pagkatapos ay naging mas malakas na tila may libo-libong tinig ang nagbubulungan sa ilalim ng lupa. Humingi ng paumanhin si Crisanto. Ang kanyang pala ay nahulog mula sa kanyang kamay. Hindi na niya kayang makita ang katotohanan na inilibing nila. "Narito ang simpang gabi," sigaw ni Sinagdala. Itinaas ang pala na may kasamang hiyaw na puno ng kalungkutan. "Ang inyong misa de Gallo ay gaganapin sa libingan ng mga walang sala." Bigla, ang mga ugong ay naging tunog ng pag-iyak, isang kolektibong tunog ng kalungkutan na nagmumula sa lupaing nakalimutan. Ang mga residente ay tumakas, tumakbo pabalik sa plaza. Ang kanilang pananampalataya ay nauwi sa matinding takot. Naiwan si Gat Isagani, matigas ang tindig. Nais niyang magdasal, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nabara. Si Sinagdala ay hindi sumunod. Humarap siya sa matanda. Ang kanyang bestidang puti
ay naging putik. Hindi na siya umiiyak. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na paghatol. Sa isang sandaling tumunog ang kampana ng parokya ni San Mateo. Hudyat ng pagsisimula ng unang araw ng simbang gabi. Tila natunaw si Sinagdala. Ang bestidang puti ay nawala sa paningin. Tanging ang pala na nakatayo sa lupa ang nanatili. Tila isang pananda. Ang simbang gabi ay nagsimula sa Santa Mira. Ang kampana ay tumunog, ngunit ang mga tinig ng pag-iyak mula sa lupaing nakakalimutan ay mas malakas pa sa bawat Gloria in Excelsis Deo. Ang mga residente ay dumalo sa misa hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa obligasyon at takot. Ang bawat kandila ay tila nagliliwanag, hindi para kay Kristo, kundi para sa mga multo sa likuran ng simbahan. Ang lihim ng Santa Mira ay tuluyan ng nabunyag. Ang mga luha ni Sinagdala ay hindi lamang isang babala. Ito ang sumpa ng mga kaluluwang hindi patatahimik. Sa Disyembre ng taong iyon, ang baryo ng Santa Mira ay naging isang dambana ng takot at ang bawat simbang gabi ay naging isang pagluluksa habang ang kanilang pananampalataya ay nasira at naligo sa dugong inilibing nila. Ang babae nang umalis, ngunit ang kanyang sayaw ng pagdurusa ay naiwan bilang paalala. Isang hindi mapawing na marka sa kaluluwa ng komunidad na nagpasyang maging tagapaghukom at berdugo sa halip na tagasunod ng Panginoon. Ito ang Pasko ng Santa Mira na nakalimutan ang kapatawaran. Nang matunaw si Sinagdala, hindi ito bigla ang pagkawala, kundi isang mabagal na hupa tulad ng kandila na naubusan ng mitsa. Iniiwan ang bestidang puti na nakalatag sa putik na lupa at ang pala na nakatayo, tila isang panandang bato ng libinan. Si Gat Isagani ay naiwan. Ang kanyang muka ay kasing putla ng alabastro. Ang katahimikan ay sumunod, ngunit ito ay isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Ang mga ugong sa ilalim ng lupa ay huminto, ngunit ang pakiramdam ng kolektibong pag-iyak ay nanatili, nakakabit sa malamig na Disyembreng hangin. Dahan-dahan siyang lumapit sa pala. Ang kalawang at alikabok nito ay hindi nagkaila na ito ay ginamit ng paulit-ulit. Ito ay simbolo ng kanyang panatisismo, ng kanyang matigas na paninindigan. Ngunit ngayon, ito ay simbolo ng dugo. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinubukan niyang abutin ang pala. Tila isang banal na bagay na bigla ang naging karumal-dumal. Ngunit hindi niya ito hinawakan. Ang rosaryo ni Gat Isagani ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Ang mga butil ay tila naghuhukay sa kanyang balat. Walang kinuha. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay basag. Walang sino man ang kinuha rito, kasinungalingan iyan ng demonyo. Ngunit sa likod niya, malinaw na nakita ni Crisanto ang katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa lugar kung saan natunaw si Sinagdala. Ang sayaw ng pagdurusa ay hindi isang palabas, ito ay isang ritual ng pagpapalaya. Ang mga luha ni Sinagdala ay hindi lamang tubig, ito ang pampabanal na langis na nagbunyag ng lahat.
Si Crisanto na minsan nang naghukay sa ilalim ng buwan ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Alam niya ang ilalim ng bawat butas, ang bigat ng bawat bangkay na inililibing nila. Nagmadaling bumalik ang mga residente sa plaza, tumakas mula sa lupaing nakalimutan na tila ito ay bigla ang nag-apoy. Nagmamadali silang pumasok sa loob ng parokya ni San Mateo, naghahanap ng kaligtasan sa loob ng mga pader na gawa sa bato, ngunit ang takot ay kasama nila. Tumunog ang kampana. Ito ang 4:00 ng madaling araw, ang hudyat para sa unang misa de Gallo. Ang mga tao ng Santa Miera na kilala sa kanilang matinding pananampalataya ay obligadong dumalo. Ngunit ngayon, ang pagdalo ay hindi na pagpapakita ng debosyon, kundi isang gawa ng pagtatago. Nagkukubli sila mula sa kanilang kasalanan. Sa loob ng simbahan, ang hangin ay hindi kasing lamig ng nasa labas, ngunit ito ay mas mabigat. Ang amoy ng insenso ay halo-halo ng amoy ng matinding kaba at basat maalikabok na lupa mula sa likuran. Ang liwanag mula sa mga kandila ay hindi sapat upang mabura ang anino na dinala ni Sinagdala. Sigat Isagani ay pumasok, tumayo sa kanyang upuan sa unahan at pinagmasdan ang mga nagpapalanga. Malapit sa dambana, sinubukan niyang ituwid ang kanyang likod, itago ang panginginig ng kanyang kamay. Ang kanyang presensya ay dapat magbigay ng kapayapaan, ngunit ang kanyang putlang mukha ay nagpapakita ng labanan. Purihin ang Panginoon, nagsimula ang pari, isang matandang lalaki na sanay na sa katahimikan ng Santa Miera. Ngunit ang kanyang tinig ay tila malambot at malayo. Habang umaalingaw ang Gloria in Excelsis Deo mula sa koro, may isang kakaibang bagay ang napansin ng lahat. Sa bawat paghinto ng koro o sa bawat pagbaba ng tinig ng pari, maririnig ang isang mahinang tunog. Hindi ito isang ugong, kundi isang tunog ng pagluha. Isang tunog na tila nagmumula sa mismong pundasyon ng simbahan. Ang mga luha na ibinuhos ni Sinagdala sa lupaing nakalimutan ay hindi natuyo. Ito ay tumagos sa lupa at ngayon ay bumubulong sa loob ng parokya ni San Mateo. Ang mga tao ay nagpalitan ng tingin. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagtatanong at takot. Ang mga bata na hindi pa nakaranas ng ganitong uring ng misa ay nagsimulang umiyak. Hindi dahil sa gutom o pagod, kundi dahil sa hindi nila maipaliwanag na kalungkutan na pumupuno sa himpapawid. Sigat Isagani tumingala, pilit na nakikinig sa mga salita ng pari na tila ito lamang ang magliligtas kanya mula sa katotohanan. Ngunit nang tinignan niya ang dambana, hindi niya nakita ang kapanganakan ni Kristo. Nakita niya ang bestidang puti, nakalambitin sa isang hindi nakikitang katawan, sumasayaw ng sayaw ng pagdurusa. Hindi niya mapigilan. Kailangan niyang patunayan na siya ang tama. Kailangan niyang ipaliwanag na ang nangyari ay isang pagsubok lamang ng demonyo upang sirahin ang kanilang kalinisan. Nang matapos ang pagbasa ng Ebanghelyo, tumayo si Gat Isagani, isang bagay na bihirang gawin ng sinumang taga Santa Miera maliban sa pari. Mga kapatid, nagsimula siya. Ang kanyang tinig ay pilit na matigas. Ang nakita ninyo kanina ay isang panluloko. Siya ay galing sa impyerno. Sinubukan niyang sirain ang ating banal na okasyon. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang salita, ang mahinang pag-iyak ay biglang lumakas. Sa loob ng parokya ni San Mateo, narinig nila ang tunog ng paghuhukay. Parang may nagkakamot sa matigas na lupa sa likod mismo ng dambana. Si Crisanto na nakaupo sa likuran ay napatayo. Ang takot na nararamdaman niya ay naghalo sa isang uri ng desperadong pagpapakawala. Hindi na siya makapagkunwari. Hindi na niya kayang isarado ang kanyang mga mata. Hindi siya sinungaling Gat Isagani. Sigaw ni Crisanto, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa simbahan. Ito ay isang tunog na hindi pa narinig kailanman sa loob ng parokya ni San Mateo. Ang boses ng pagtotol. Nagtaka ang mga tao.
Tinignan nila si Crisanto na ang kanyang mata ay dilat dahil sa takot at sakit. Alam mo, Gat Isagani, alam mo ang katotohanan. Ang lupaing nakalimutan ay puno ng bangkay. Mga bata, mga kapatid natin, hindi natin sila nilinis. Pinatay natin sila. Napakalakas ng sigaw niya at ito ay nagdulot ng pagkagulo. Ang pari ay natigilan, ngunit ang pinakamalaking kaganapan ay ang reaksyon ng simbahan mismo. Ang mga kandila ay nagsimulang mag-ilawan ng mas mabilis. Ang kanilang mga mitsa ay tila nagliliyab sa galit. Ang mga imahe ng mga santo na nakalinya sa gilid ng simbahan ay tila umiikot. Ang kanilang mga maa ay nakatitig kay Gat Isagani. "Huwag kayong makinig sa kanya!" Sigaw ni Gat Isagani, itinuturo si Crisanto. Siya ay kinokontrol ng masamang espiritu. Ngunit si Crisanto ay hindi huminto. Naglakad siya patungo sa dambana. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagdurusa. "Nakita ko ang ginawa namin. Ako ang naghukay. Ang pala na iyon sa labas, ito ang aming kasalanan. Ang Pasko na ito ay hindi para sa Diyos. Ito ay para sa mga inilibing natin." Nang makalapit siya kay Gat Isagani, ang matanda ay naglabas ng isang hiyaw ng galit, hindi ng takot. Itinaas niya ang kanyang rosaryo ni Gat Isagani na tila gagamitin niya ito bilang sandata. "Kung iyan ang gusto mong gawin," sigaw ni Gat Isagani. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkamuhi. "Kung gusto mong sirain ang kalinisan ng Santa Miera, kailangan mong itigil ang misa na ito. Ngunit hindi mo kaya. Kami ang mga tagapangalaga." Biglang nagkaroon ng malakas na dagundong sa labas. Parang isang malaking bato ang bumagsak sa lupaing nakalimutan. Ang lupa sa ilalim ng simbahan ay umiling ng marahas at isang alikabok ang bumagsak mula sa kisame. Ang mga residente ay nagpanik, nagtangkang lumabas. Ngunit ang pinto ng simbahan ay tila sumarahan ng mag-isa. Ang pari na nananatiling tahimik ay nagsalita sa wakas. Hindi siya nagsalita sa wikang Latin o Tagalog, kundi isang bulong na hindi maintindihan na tila siya ay nagdarasal sa isang matandang sumpa. "Hindi ninyo tinanggap ang babala," bulong ng pari. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa lupa. "At ngayon, ang inyong paglilinis ay babalik sa inyo." Ang dagundong ay huminto. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon, ang lahat ay nakita na. Ang pagtatatag ng kanilang paniniwala ay gumuho. Ang mga dingding ng parokya ni San Mateo ay hindi nakanlungan. Ito ay isang bilangguan ng pagtataka. Si Crisanto ay tumayo, hinabol ang kanyang hininga. Tinignan niya si Gat Isagani na ang rosaryo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang matanda ay natalo, hindi ng isang multo kundi ng katotohanan. Sa oras na iyon, ang langit sa labas ay nagsimulang bagbago ng kulay. Ang madilim na asul ng madaling araw ay napalitan ng isang mapula-pulang kulay. Tila dugo ang bumabalot sa Santa Miera. Nagsimula ang simbang gabi sa Santa Miera. Ang seremonya ay nagpatuloy, ngunit walang sino man ang nagdarasal. Ang bawat amen ay isang bulong ng takot. Ang bawat salmo ay nagpapaalala sa kanilang kasalanan. Ang kaligayahan ng Pasko ay pinalitan ng isang matinding pagluluksa para sa mga kaluluwang inilibing nila. Si Sinagtala ay nawala, ngunit ang kanyang sayaw ng pagdurusa ay patuloy na sumasayaw sa kanilang mga alaala. Ang bestidang puti ay mananatiling isang pananda ng kanilang karumihan at ang pala sa lupaing nakalimutan ay mananatiling nakatayo bilang isang hindi mapawi na lapida. Ang Santa Miera na inakalang nalinis na ay naging mas marumi pa, hindi dahil sa sinasabi nilang kasalanan ng laman, kundi dahil sa kasalanan ng pagpatay.
Ang kanilang Pasko ay tuluyan ng natabunan ng dugo at ang kanilang pananampalataya ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng kanilang mga lihim. Ang simbang gabi ay nagsilbing pag-aalay, hindi kay Kristo, kundi sa kanilang mga biktima. Ito ang sumpa na inani ng mga taga Santa Miera. Ang baryo ay tahimik, ngunit ang lupa ay hindi na makakatulog. Ang matinding dagundong ay naglaho ng kasing bilis ng pagdating nito. Iniiwan ang parokya ni San Mateo sa isang nakabibinging katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Sa halip, ito ay ang tunog ng kolektibong pagtataka. Ang mga residente ay nanatiling nakaupo o nakatayo. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kisame na ngayon ay may mga bitak na tila ugat ng galit. Ang pari na nakatayo sa altar ay tumalikod sa dambana. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng debosyon. Ito ay nagpapakita ng kaalaman at takot. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gat Isagani na nakatayo pa rin, ngulit ang kanyang tindig ay hindi na matatag. Gat Isagani, ang pari ay nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado at malungkot. Ang inyong kalinisan ay hindi kailanman nagdala ng kaligtasan. Nagdala lamang ng kamatayan at pagluluksa. At ngayon, ang inyong inilibing ay humukay pabalik. Sa pagsalita ng pari, isang bagong tunog ang umalingaw. Hindi ito uong at hindi rin ito pag-iyak. Ito ay tunog ng tubig na tumutulo. Isang patak, isang patak, isang patak. Ang lahat ay tumingin sa paanan ng dambana. Ang bato na matagal nang naging pundasyon ng kanilang matibay na pananampalataya ay biglang naglabas ng basa. Hindi ito malinis na tubig. Ito ay maputik, madilaw at may amoy ng luha at kalawang. Ang likido ay kumalat sa sahig at habang ito ay lumalawak, naramdaman ng mga tao ang malamig na simoy na dala nito. Si Crisanto na nakahinga na ng maluwag matapos ang kanyang pagtatapat ay naramdaman ang bigat ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat patak ng putik na tubig ay parang sampal sa mukha ng komunidad. Ang mga luha ni Sinagdala, ang sayaw ng pagdurusa niya ay hindi lamang isang babala, ito ay isang paghukay. Inilabas niya ang matagal ng inilibing na katotohanan sa pamamagitan ng mismong lupaing kanilang pinagtataguan. Si Gat Isagani na naniniwala na ang simbahan ay hindi kailanman maaaring kalabanin ang kanyang pananampalataya ay nagmadaling lumuhod, tinangkang pulutin ang kanyang rosaryo na nahulog. Ngunit nang dumabo ang kanyang kamay sa butil ng rosaryo, bigla itong nag-init. Napatigil siya, tinignan ang kanyang kamay na tila napaso. Ito ay lason, sigaw ni Gat Isagani. Ang kanyang tinig ay nagbago mula sa pagiging mapagmandigan patungo sa matinding desperasyon. Demonyo, kinokontrol mo ang lahat mula sa bakla hanggang sa babaeng iyon. Tumingin si Crisanto kay Gat Isagani, hindi na may takot kundi may matinding pagkaawa. Hindi na siya isang matibukong pinuno. Siya ay isang matandang lalaki na nababalutan ng takot na ang kanyang buong buhay ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Ang lason, Gat Isagani, may hinang sabi ni Crisanto, ay ang pagkamuhi. Tayo ang nagtanim niyan. Sa labas ng simbahan, ang kampana ay tumunog muli, ngunit hindi sa orasan ng simbahan.
Ang tunog ay nagmula sa lupain na kalimutan, isang malalim madining na tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagsimula nang umiyak ang mga babae, ang kanilang hiyaw ay sumasalamin sa loob ng parokya ni San Mateo. Ang mga pader na bato ay tila lumiliit. Tinuturok ang bawat isa sa loob ng silid. Biglang, ang putik na tubig na umagos mula sa altar ay huminto. Sa lugar kung saan ito huminto, nag-iwan ito ng isang hugis, isang perpektong bilog ng kalawang at lupa. Sa gitna ng bilog na iyon, may isang bagay na unti-unting lumabas mula sa sahig. Una, ito ay isang maliit na tela. Pagkatapos, isang piraso ng damit. Sa huli, ang lahat ay nakita, ang bestidang puti. Ang damit ay hindi marumi o punit. Ito ay tila sariwa, bagamat basa sa putik. Nakalatag sa sahig na tila ito ay iniwan lang doon. Ngunit walang kamay ang naglagay nito. Lumabas ito mula sa lupa, tila ang lupa ay nagsusuka ng kasuutan ni Sinagdala. Ang bestidang puti ay hindi lamang isang damit, ito ang selyo ng sumpa. Ito ay simbolo ng kalinisan na kinuha, ng pagdurusa na naging tahimik, at ng mga taong pinaslang dahil sa kanilang pag-ibig. Ang mga tao ay umatras mula sa bestidang puti, nagpipilit na makalayo, ngunit walang makalabas sa pinto. Ang kanilang huling pag-asa ay ang misa. Ngunit paano magpapatuloy ang seremonya kung ang altar mismo ay naging testigo ng kanilang kasalanan? Ang pari ay naglakad papalapit sa bestidang puti. Yumuko siya at sa kabila ng takot ng lahat, kinuha niya ang damit. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding kalungkutan. Hindi ninyo tinanggap ang biyaya ng pag-ibig, pulong ng pari. Ang kanyang tinig ay nag-iisa sa gitna ng katahimikan. At dahil sa inyong matigas na puso, ang Santa Miera ay magbabayad. Ang Pasko ay hindi darating para sa inyo. Darating ang pagluluksa. Nang hawakan ng pari ang bestidang puti, isang nakakabini na tunog ng pagluha ang sumabog sa simbahan, hindi mula sa mga tao kundi mula sa bestida mismo. Ang tela ay tila umiiyak at ang tunog ay nagmumula sa ilalim ng bawat hibla. Sa sandaling iyon, ang mga imahe ng mga santo na nakahanay sa dingding ay biglang nagbago. Ang mga kanilang mga mata ay tila nabuhay at ngayong ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin kay Gat Isagani, kundi nakatingin sa lupa, ang lupa sa likuran ng simbahan. Ang bawat santo ay tila nagpapakita ng isang silentong akusasyon. Si Gat Isagani ay hindi na makakilos. Ang kanyang isip ay gumuho. Ang kanyang panatisismo ay nag-iwan sa kanya na walang kapangyarihan. Siya na nag-akalang nililinis niya ang baryo ay naging sanhi ng pinakamalaking karumihan. Ang rosaryo ay nanatiling nakalatag sa sahig at ngayon ito ay nababalutan ng putig na tubig. Si Crisanto, bagamat takot, ay nakaramdam ng isang bahagyang kaluwagan. Kahit na siya ay masakdal sa kanilang ginawa, ang katotohanan ay lumabas. Ngunit ang kaluwagan ay hindi nagtagal. Ang pinto ng simbahan ay biglang bumukas. Hindi ito binuksan ng kamay, kundi ng isang malakas na simoy ng hangin. Ang hangin ay malamig, may amoy ng kamatayan at matinding pagkalungkot. Ang simoy na ito ay nagdala ng isa pang bagay. Sa labas ng pinto, sa gitna ng madaling araw, may nakita silang nakatayo. Hindi sisinagtala. Wala roon ang bestidang puti dahil hawak na ito ng pari. Ang nakita nila
ay ang pala na nakatayo sa lupaing nakalimutan na ngayon ay may nakapalibot ng ulap ng puting liwanag. At mula sa loob ng puting liwanag, may narinig silang boses. Hindi ito boses ng babae. Ito ay maraming boses, magkakasalungat, ngunit lahat ay nagsasalita ng sabay-sabay. Mga kaluluwa ng mga bakla at tomboy na inilibing doon. Kami ay narito. Ang mga salita ay tumagos sa hangin, tumagos sa bato, tumagos sa puso ng mga residente. Ang kanilang tinig ay nagmistulang isang awit na nakakabingi at puno ng pagdurusa. Ang bawat miyembro ng pamilya na dumalo sa simbang gabi, ang mga obligadong dumalo, ay biglang nakaranas ng isang matinding sakit. Hindi pisikal na sakit, kundi sakit ng alaala. Sa kanilang isip, nakita nila ang kanilang sarili na naghuhukay, nagtatago ng katawan, nagpapanggap na banal, habang ang kanilang mga biktima ay lumuluha sa kadiliman. Ang simbang gabi ay nagpatuloy, ngunit ito ay hindi isang misa ng liwanag. Ito ay isang misa ng pagsisisi na pangunahan ng mga boses ng mga patay. Ang pari ay nagpatuloy sa seremonya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bestidang puti. Ang mga tao ay nakaupo, hindi dahil sa devosyon, kundi dahil sa matinding pagod at pagluluksa. Si Gat Isagani ay nanatili sa kanyang upuan, hindi na nakakakilos. Ang kanyang rosaryo ay nasa lupa at ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Wala na siyang makontrol. Ang batas ng kalinisan ay tuluyan ng nabasag. Nang sumikat ang araw, ang mga unang sinag ng Disyembreng umaga ay tumagos sa mga bintana ng parokya ni San Mateo. Ang liwanag ay hindi nagdala ng kagalakan, ito ay nagdala ng paglilinaw. Ang Misa de Gallo ay nagtapos. Ang mga residente ay dahan-dahang lumabas, tila mga anino na natalo sa liwanag. Hindi sila nag-usap, hindi sila nagtinginan. Ang kanilang mga lihim ay hindi na lihim. Ito ay nakaukit na sa bato ng simbahan, nakaimprensada sa putik na tubig sa altar at sumasayaw sa hangin. Nang makalabas si Crisanto, tinignan niya ang lupaing nakalimutan. Wala na ang puting liwanag sa paligid ng pala, ngulit ang lupaing iyon ay hindi natahimik. May narinig siyang mahinang pag-iyak na nagmumula sa ilalim ng lupa, isang patuloy na tunog ng kalungkutan. Ang mga sumunod na araw sa Santa Miera ay nabalutan ng matinding pagluluksa. Ang simbang gabi ay nagpatuloy sa 9 na araw, ngulit bawat misa ay nagbibigay pugay sa mga inilibing, hindi sa Pasko. Ang bestidang puti ay nanatili sa dambana, hindi inilipat ng pari bilang isang permanenteng paalala ng kasalanan ng komunidad. Ang baryo Santa Miera ay tahimik, ngulit ang katahimikan ay ngayon ay puno ng mga kaluluwa na hindi na makakatulog. Ang mga residente ay hindi na nagpapalitan ng tingin. Bawat isa ay nakikita na sa kanilang sariling mata ang pagkamuhi na kanilang dinala. Ang kanilang paglilinis ay nagdulot ng isang sumpa. Ang kanilang pananampalataya ay gumuho. Ang Pasko ay dumating. Ngunit ang Santa Miera ay nanatiling nakabaon sa kanilang lupaing nakalimutan. Walang kalinisan, walang kapatawaran, at walang pag-ibig. Ang kwento ni Sinagtala ay hindi na kailangan pang ikwento. Ito ay nararamdaman sa bawat patak ng luha, sa bawat butil ng lupa, at sa bawat tahimik na panalangin na ngayon ay sumasalamin sa takot at pagsisisi. Ang Santa Miera ay hindi na baryo ng kalinisan.
Ito ay naging baryo ng pagdurusa. Ang katapusan ng taon ay hindi nagdala ng bagong simula, kundi isang walang hanggang pagtanda ng kanilang kasalanan. Ang kanilang tahimik na baryo, malayo sa bayan, ay mananatiling isang libingan na may nakatagong lihim na ngayon ay nabunyag na sa ilalim ng ilaw ng Disyembreng umaga. Walang nagtangkang humukay sa pala muli. Nananatili itong nakatayo, isang bantayog lang kanilang pagkawasak. Ang simbang gabi ay nagwakas. Ang sumpa ay nagsimula. Alisto na. Puso rin.